Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Natuloy na ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Senator Rodante Marcoleta kanina sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree o PD number 46 na nagbabawal sa pagtanggap ng regalo ng isang government official. Ito ay matapos bawiin ng kampo ni Marcoleta ang motion to quash information. Mula sa Sandigan Bayan, may detayang hatid si Dante Amento live. Dante, ano ang naging plea ni Senator Marcoleta? Magandang umaga, Ella. Kapwa naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kanyang kinakaharap na kasong plunder at gayon din ang paglabag sa Presidential Decree number 46 o ito yung pagbabawal sa isang government official na tumanggap ng regalo. Muling humarap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kanina si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa nakatakdang arraignment sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46 hinggil sa pagbabawal na tumanggap ng isang government official ng regalo. Pero bago ang pagbasa ng sakdal sa mambabatas at kapwa-akusado na si Joseph Espirito, nagkaroon ng oral manifestation ang kanyang kampo na iniatras na nila ang motion to quash information o ipasura ang kasong plunder ng senador. Layon anya nito na mapabilis ang proseso. Pinagbigyan ng anti-graft court ang manifestation ni Marcoleta. Kinumpirma din ng mambabatas na voluntaryo ang pag-atras nito sa motion. Kasunod nito ay binasahan na ng sakdal si Marcoleta at si Espirito sa PD number 46 na kaso. Not guilty plea ang inihain ng dalawa. Samantala, dahil wala nang nakabinbing motion si Marcoleta sa kasong plunder, nagkaroon na rin ng arraignment sa kasong ito. Not guilty plea din ang ipinasok ng senador. Sa darating na July 28, 29 at 30, itinakda ng korte ang pre-markings of evidence at exhibits sa PD number 46. Samantala sa August 10 naman ang pre-trial sa kasong plunder ni Marcoleta at Espirito. Samantala mamaya alas 2 ng hapon ay inaasahan po natin na muling babalik dito sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta upang humarap naman sa pre-trial at posibleng arraignment dito naman sa Sandigan Bayan 4th Division. Kaugnay pa rin ito sa kasong paglabag sa PD 46 kung saan isa sa kapwa-akusado na dito ay si dating Congressman Mike Defensor. Yan man ang ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Pinaalalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kaugnay ito ng pagbibigay pahayag tungkol sa mga individual na miyembro ng Impeachment Court. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano ang naging ugat ng paalalang ito ng presiding officer at hanggang kailan mag-a-apply itong admonishment o paalala ni Senator Judge Escudero kay NBI Director Matibag? Ella, kinestigo kahapon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Bunsod ito ng mga naging pahayag ng direktor noong nakaraang linggo kaugnay ng muling pagpapaimbestiga doon sa 2019 Southeast Asian Games na siyang kinwestiyon ng magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano. At matapos nga yung ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol na itong nasabing paalala ng presiding officer kay Attorney Matibag ay mananatili hanggang matapos itong buong paglilitis sa Vice Presidente.
Pinagsabihan ng Senate Impeachment Court kahapon sa ikawalong araw ng paglilitis ni VP Sara Duterte si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kaugnay ito sa mga naging pahayag ni Attorney Matibag laban sa ilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ang pahayag niya noong nakaraang linggo na iimbestigahan ng NBI ang umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games infrastructure projects. Dahil dito, agad na ipinaalala at pinagsabihan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si NBI Director Matibag sa mismong pag-akyat nito kahapon sa witness stand. Paliwanag dito ni Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court. Mananatili ang paalalang ito hanggang matapos ang nasabing paglilitis, bagamat hindi nito pinipigilan ang mandato ng NBI. I think hanggang matapos po yung impeachment trial kasi po, syempre, isa rin pong public personality si Attorney Matibag, pero ang nilagay naman po ng presiding officer sa kanyang resolution without prejudice po sa pag-iimbestiga ng NBI ukol po doon. So kung meron na pong resulta yung investigasyon, as a matter of course siguro po, no, talagang ire-report naman ni Attorney Matibag nang walang feelings yung mga findings ng NBI by that time na all the appropriate actions po naman ng mga tao na inimbestigahan na senador can also raise whatever manifestations or objections they will in the Senate legislative body sessions. Bukod dito, idinagdag ni Attorney Tonggol ang posibleng kahinatnan kung sakaling maglabas pa rin ng mga karagdagang pahayag o komento si Director Matibag laban sa mga individual na miyembro ng impeachment court sa gitna ng umiiral na admonisyon. One of the powers po ng court, no, kapag may admonishment na po at hindi ka po sumunod doon, is the power to hold a person in contempt for violating the lawful order of the court. So isa po yun sa mga pwedeng mga hingin ng any party o ng any senator judge kapag may nakita pong paglabag ng any rules po. So ano lang po, in accordance po yun doon sa rules of court natin. Hindi natin nire-reinvent yung wheel. It's just a matter of applying the rules po in a case-to-case basis. Paliwanag pa ni Attorney Tonggol, hindi naman ito isang gag order o hindi naman fully pinagbabawalan ng impeachment court na magsalita si Director Matibag. Ayon sa impeachment spokesperson, reminder lamang ito na huwag magsalita ng mga makasisira sa kredibilidad at integridad ng korte at ng senator judges. Ibig sabihin aniya nito, huwag direktang magsabi ng mga akusasyon na pwedeng mag-cast ng doubt sa credibility ng impeachment court pati na ng mga hukom. Sa ngayon, inaasahang tatalima ang magkabilang kampo sa panuntunang inilabas ng impeachment court upang mapanatili ang kaayusan sa pagpapatuloy ng trial. Ngayon nga ay ikasyam ng araw nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado at inaasahan mamayang 2:00 ng hapon ay muling iuupo sa witness stand itong si Director Matibag para ipagpatuloy yung cross-examination ng defense at posibleng pagkatapos ng cross-examination ay magkaroon pa rin ng clarificatory questions mula sa senator judges at magkaroon ng redirect or recross para doon sa prosecution at sa defense. So ayan, yung mga inaasahan natin dito sa Senado ngayong araw. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa umunoy assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, may ikinokonsidera na anya silang persons of interest sa kanilang investigasyon. Nagbabalik si Jed Neresina. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging sentro ng pagdinig ang mga tanong ukol sa umano'y banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez.
Sa pagtatanong ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, tinukoy ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga persons of interest na kasalukuyang sinusubaybayan ng ahensya kaugnay ng nasabing plano. Bagamat hindi pa niya pinangalanan ang mga ito, sinabi ni Director Matibag na may mga impormasyong nagtuturo na maaaring isa sa mga ito ang hinihinalang kinausap ng Vice Presidente. Sa ngayon po, Nagtuturo lang sila. doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Anong ebidensya ang magpapatunay na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano? Yan po ang ating kukunin na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest na ating pong sinusurveillance. Diretsahang tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang NBI Director kung gaano kalaki ang posibilidad na may kinausap na nga si VP Duterte upang maisakatuparan ang umano'y planong pagpatay. Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya'y may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Ayon kay Attorney Matibag, maaaring abutin pa ng 3 hanggang 6 na buwan ang pagkalap ng mas konkretong ebidensya at pagkakakilanlan ng umano'y hitman na kanyang tinutukoy. Samantala sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa, tinutukan naman ang kredibilidad ng NBI Director bilang testigo. Pinaalala ng depensa na nagsimula ang investigasyon sa umano'y grave threats noong hindi pa siya ang NBI Director. Inamin naman ni Director Matibag na wala siyang personal na kaalaman sa mga naunang investigasyon. Kabilang dito ang pag-issue ng mga sabina kay VP Duterte at sa ilang miyembro ng media na naroon sa kontrobersyal na press conference, subalit nilinaw niya na nang maitalaga siyang NBI Director noong February 2026, sinuri niya ang buong investigasyon. At any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit theatricist sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright. Isa rin sa mga inungkat ng depensa ang viral video sa social media kung saan makikita si Attorney Matibag na nakikipagtalo kay Mel Sabio. Inamin ng NBI Director na nagpakita siya ng galit sa nasabing insidente. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Alright. Could you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya. Inaasahang ipagpapatuloy ng depensa ang cross-examination kay Director Matibag habang patuloy namang sinusuri ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng prosekusyon ang pagdawit sa asawang kongresista ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa cross-examination ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Samantala, desidido naman ang prosekusyon na ituloy ang impeachment trial kay VP Duterte kahit magbitiw ito sa pwesto. May report si Rosalie Coz. Tinutulan ng House Prosecution Team ang ginawang pagdawit ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mark Binluan sa asawang kongresista ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Sa cross-examination ng abogado sa NBI Chief, tinanong ang issue. Kabilang si Representative Matibag sa 250 na kongresistang bumoto ng pabor para aprubahan ang resolusyon sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, the name is her. It's there. Okay. Now, there's a signature page also
This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife? It's appeared to be her signature, but I have not confronted with the document so that I can compare it. At any rate, Your Honor, may we allow? With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office. In order to save time in the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Duly noted. Counsel, move on. All right, thank you for that admission, Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct? My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice for the Prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation. Tinuliksa ng prosekusyon ang pagtatanong na ito ng depensa. We also take exception to the manner by which a question was posed relating to testing the credibility of Director Matibag doon po sa pagtatanong patungkol sa kanyang asawa, si Congresswoman Ann Matibag. We find that there is no relevancy in testing the credibility relating to that particular point. Ipinahayag naman ng isang House Prosecution Panel member na si Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw na may umiigting na chismis ang napipinto umanong pagbibitiw sa pwesto ni VP Duterte. Anya, pagtatangka itong itigil ang impeachment trial at isang estratehiya umano upang makatakas sa magiging hatol ng Senado at publiko. Dagdag pa nito, kailangang tapusin ang paglilitis at kung mapatunayang guilty si VP Duterte sa impeachable offenses, hindi na ito dapat makahawak pa ng pwesto sa gobyerno. Wala namang nakakarating na ganitong impormasyon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa ring miyembro ng House Prosecution Panel, gayon din sa mga tagapagsalita ng prosecution team. Ang mga karampatang mga kaparasuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan, no, sa simpleng pag-resign, no. Lalo na dito sa bagay sa paglilitis na to, nakapagpresenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution, at least based dito sa article on grave threats, no, at kahapon lang, no, na-grant ang request natin for subpoena, no, kung saan mapapakita yung kabuuang yaman ng Vice Presidente na napakalaking bagay para mapakita ho, no, yung malakas na basehan ng article naman ho on unexplained wealth. Tanong naman ni Representative Ridon. Saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. Dahil nagtutuloy na po ito, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis kasi hindi lang naman ho yung pagtanggal ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan din po dito yung habang buhay na hindi po pagiging taong gobyerno. No, hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi na pwedeng ma-elect sa atin pong pamahalaan. So, I think it might be the prosecution's position na dapat magtuloy pa rin po yung pong paglilitis. Dagdag pa ng mga ito, sakaling mangyari nga ang resignation ng pangalawang Pangulo, nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya sa kahihinatnan ng paglilitis. Tila naman nagkibit-balikat lamang ang prosekusyon sa paglabas ng bansa ni VP Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Safe travels and happy trip, and hope she'll be back soon. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, umalis ng Pilipinas si VP Duterte para sa biyahe sa ilang bansa, kabilang na sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ginamit ng defense team ang cross-examination upang subukin ang kredibilidad ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial. Pinabulaan na naman ng grupo na tila panghihimasok sa personal na buhay ng testigo ang kanilang ginawang pagtatanong. May report si Evan Alvarez. Hindi pa tapos ang defense team sa kanilang cross-examination laban kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ngayong araw, itutuloy ang pagtatanong na sinimulan kahapon kung saan tinutukan ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang pagkwestiyon sa kredibilidad nito bilang testigo. Kabilang dito ang kawalan ni Director Matibag ng personal knowledge sa mga naunang investigasyon kay Vice President Sara Duterte na umano'y grave threats dahil nangyari ito bago siya naging leader ng tanggapan. Ginamit rin ng depensa ang mga dating aksyon ni Matibag gaya ng viral video kasama si Mel Sabio at mga isinulat nitong editorial laban sa bise sa isang pahayagan. Ayon kay Defense Counsel spokesperson Attorney Michael Powa, tiwala naman silang naabot nila ang kanilang targets sa cross-examination. But nakita nyo naman, napanood naman natin, no, that we were really just testing the credibility at kung may personal bias yung witness because that will syempre affect yung integrity nung kanyang naging testimonya or at least yung pagsasagawa ng investigasyon. Ipinaliwanag rin ito kung bakit nila ginamit ang publication material ng comparison ng public trust rating ni Vice President Duterte na higit na mataas kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang point lang naman nun is tinanong lang natin kung yung mga ganong bagay ay kinoconsider din ng NBI sa kanilang investigation, lalo na parating nababanggit yung katagang betrayal of public trust kanina. So it was just a question and Director Matibag naman answered also. Pinasinungalingan rin ng depensa na panghihimasok sa personal na buhay ng testigo ang kanilang ginawang pagtatanong. Isa rin sa napunto sa cross-examination ay ang pagiging endorser ni Laguna 2nd District Representative Ann Matibag na kanyang asawa sa articles of impeachment ng bise sa mababang kapulungan ng Kongreso. We meant no offense and I hope none was taken by Director Matibag. We respect that, except that, syempre, sa cross-examination, you really have to test not just the credibility but also bias. No? Ngayong araw, isa sa inaasahang susuriin ng defense team ang naipresentang mga pahayag ni Arturo Las Cañas na isang self-confessed na dating leader ng Davao Death Squad. Isa sa dahilan kung bakit humili ng continuance of cross-examination ang kampo ng bise. Sa huli, nilinaw ni Powa na nasa Senate impeachment court pa rin ang pasya at sagot kung nabuwag nga ba ng kanilang kampo ang kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang irregularidad sa pagpupulong ni na National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro bago pa ang pagharap nito sa impeachment court. Ayon sa prosekusyon, normal itong ginagawa sa mga kaso sa pagitan ng abogado at testigo ang inihaharap sa korte. Alamin natin ang detalye mula kay Rosalie Coz, live. Rosalie, anong paliwanag ng prosekusyon sa pagpupulong sa pagitan ni na NBI Director Matibag at prosekusyon bago ang pagharap nito sa Senate Impeachment Court? Ella, hindi irregularity, hindi rin maituturing na unusual yung ginagawang pag-uusap sa pagitan ng isang testigo at prosecutor bago yung nakatakdang pagharap sa paglilitis. Yan yung paliwanag ng legal spokesperson ng House Prosecution Team at private prosecutor na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasunod nga yan ng pagsilip ng depensa sa ginawang meeting sa pagitan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro bago ito isalang sa witness stand sa ikwalong araw na impeachment trial kay VP Duterte. Si Attorney Matibag yung ikatlo at huling testigo ng prosekusyon para sa article of impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
But there's nothing unusual or irregular about that. Napaka-normal ho yan, no? Sa lahat ng paglilitis, kahit sa normal na mga kaso, normal ho yan. Bago ka mag-upo ng testigo, normal. Nakausapin mo, interview mo yung witness para malaman mo ano bang masasabi niya dito sa paglilitis na to. Dagdag pa nito, karaniwan na itong ginagawa para malaman din kung may mga dokumentong hawak ang testigo na kailangang markahan. Gate naman ni Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon, isang House Prosecution Panel member, wala ring issue kung hindi naglabas ng subpoena para sa pagharap ni NBI Director Matibag sa paglilitis. Kailangan lang anya ng subpoena mula sa korte sa isang witness kung hindi nakatitiyak sa kagustuhan nitong mag-testify. Samantala, ayon naman sa isang tagapagsalita ng House Prosecution Team na sila ng Del Sur Representative si Alonto Adjong, hindi makaapekto sa paglahad ng ebidensya ng prosekusyon yung pagbiyahe sa labas ng Pilipinas ni VP Duterte na respondent dito sa impeachment trial. Sa palagay naman namin, kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaapekto yon, no? Sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. Ela, sa kasalkuyan ay wala sa Pilipinas si VP Duterte para sa isang personal trip abroad at hanggang sa katapusan ito ng Hulyo. Ayon naman sa prosecution team, wala silang kinakailangang baguhin sa kanilang estratehiya dito sa impeachment trial kundi ilahad yung mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ililipat na sa umaga ang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ayon sa impeachment court. Ito ay bunsod ng inaasahang pagsisimula ng regular na sesyon sa Senado. May ulat si Jed Neresina. Pinalna ang napagkasunduan ng senator judges na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa susunod na linggo. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis G. Escudero, mula sa dating alas 2 ng hapon, ililipat na ito sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon simula sa darating na Miyerkules, July 29. Now, on July 29, again, as agreed in caucus by the senators and the senator judges, the new time of the trial will be from 10 a.m. to 3 p.m. And the session of the Senate will be on or at 4 p.m. Bukod dito, ipinaliwanag ni Senator Judge Escudero na walang gaganaping paglilitis sa Lunes, July 27 dahil sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanselado rin ang trial sa Martes, July 28 upang bigyan daan aniya ang tradisyonal na kontrasona. Dahil dito, magbabalik ang impeachment court sa Miyerkules, July 29 kung kailan opisyal nang may patutupad ang bagong oras na kanilang napagkasunduan. During caucus, the senator judges agreed for next week there will be no trial on Monday given that it's the State of the Nation of the President. There will be no trial on Tuesday to afford the minority the opportunity to prepare and deliver their contrasona, which is a tradition in relation to the State of the Nation address by the President. So our next trial date, for your information, which we will clarify on Wednesday, tomorrow, will be on July 29. Dagdag pa ng presiding officer, pagdating ng buwan ng Agosto ang impeachment trial ay gaganapin na mula Lunes hanggang Miyerkules sa kaparehong oras na alas 10 ng umaga. Henceforth, after that week in August, we will be conducting the trial from Monday to Wednesday from 10 a.m. to 3 p.m. Counsel for the parties are asked to take note. Samantala, para sa pagpapatuloy ng trial ngayong araw, July 22, mananatili muna ito sa dating oras na alas 2 ng hapon upang ipagpatuloy ang pagtatanong at cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, sa ipinatawag na pulong, ginagarantihan ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang sistema ng seguridad na kanilang ipatutupad. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat matiyak na magiging mapayapa at maayos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa nito, dapat anya magkakaugnay ang pagkilos at mabilis ang pagtugon sa anumang sitwasyon. Binigyan din rin ng Executive Secretary ang kahalagahan ng balanseng pagpapatupad ng batas at paggalang sa mga karapatan ng mamamayan. Isinailalim ng Philippine National Police sa heightened alert ang pagbabantay ng kanilang mga operasyon sa cybersecurity bago ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Nais na masiguro ng PNP na hindi magagamit ng mga cyber criminals ang paparating na aktibidad para sa kanilang mga panloloko. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang effort ng PNP para bantayan at pigilan itong mga cyber criminals na posibleng umatake kasabay ng SONA ng Pangulo? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang kanilang cyber patrol. Ito'y para matukoy ang pagkalat ng maling impormasyon, magkakaugnay na operasyon sa pag-impluwensya ng opinyon ng publiko, phishing attacks at mga online scam na maaaring lumitaw kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nito na maprotektahan ang publiko laban sa pisikal at cyber na mga banta sa mahalagang okasyong pambansa. Nauna na naglabas ang PNP ng Cyber Security Advisory na tumutukoy sa 3 pangunahing prioridad para sa SONA 2026. Kabilang dyan ang proteksyon ng critical information infrastructure, paglaban sa maling impormasyon at mga operasyon sa pag-impluwensya at pag-iwas sa mga online scam at social engineering attacks. Layunin ng naturang advisory na mapangalagaan ang mga digital system ng pamahalaan, mapanatili ang integridad ng impormasyon at maprotektahan ang publiko laban sa mga banta ng cyberspace bago, habang at pagkatapos ng talumpati ng Pangulo sa Batasang Pambansa sa July 27. Ang mahakbang sa cybersecurity ay bahagi ng kabuuang plano ng PNP para sa seguridad ng State of the Nation Address ng Pangulo. Nauna na Ella na sinabi ng PNP na mahigit sa 20,000 tauhan ng pulisya mula sa National Capital Region Police Office ang i-deploy upang tiyakin ang seguridad sa lugar na pagdarausan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at upang matiyak na rin ang kaligtasan ng mga dadalo, ganon din ang mga motorista at mga rallyista. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagsimula na kanina ang 2 araw na tigil pasada ng Grupong Manibela bilang pagkondena at panawagan na magkaroon ng solusyon ang pamahalaan upang mapigilan ang halos sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Mula sa Quezon City, ang detalya ni Benedict Samson live. Benedict, ilan ang lumahok sa tigil pasada at marami ba mga pasahero ang nahirapang makasakay dahil sa transport strike? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, tinatayang nasa 100,000 units ng public utility vehicle ang lalahok sa isinagawa nilang malawakang tigil pasada ngayong araw. Alas 7 ng umaga kanina na magtipon-tipon sa tapat ng isang gasoline station ang Grupong Manibela bilang simula ng 2 araw na transport strike. Ayon sa naturang grupo, layunin nila na manawagan sa pamahalaan at Department of Energy dahil sa patuloy na namang tumataas ang presyo ng kada litro ng langis. Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya, sa ating mahal na Pangulo, kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano na ang solusyon sa loob ng halos 6 na buwan? Bukod sa panawagan na mababasura o maamyendahan ng Oil Deregulation Law, nais din ng Manibela na maghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para humirit ng dagdag na singil sa pamasahe.
Itong fair increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to. Sa ngayon ho, simula kahapon na nagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, nasa 800 piso na po ang nawawalang kita ng tsuper at operator na pinaghahatian. Dahil rush hour naman kanina, may mga pasahero na nahirapang makasakay ng jeep. Nagkaroon din kanina ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Pilcoa sa Commonwealth Avenue patungong Elliptical Road. Opo, lagi pong punuan po agad yung mga jeep pag punta ko po dito. Everyday po ganun po. Lalo pag gantong oras po na pasukan. Traffic eh. Tsaka hirap sumakay. Katulad yan, no? Puno lahat. Ella, bago nga makapananghali ngayon ay nagpunta kanina si LTFRB Chairman Vigor Mendoza kung saan personal na itong pinakinggan itong ang hinaing ng grupong Manibela at dito na rin tinanggap ng LTFRB yung kopya ng petisyon na ihahain ng Manibela na karagdagang 2 pisong tingil o taas tingil sa pamasahe. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagkakaloob ng libreng sakay ang Department of Transportation para sa mga walang masasakyan ngayong araw. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotunda to Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Calentong Pasig Palengke, at PITX Loton at vice versa. Katuwang ng DOTR ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Coast Guard, the Department of Energy, the Department of Public Works and Highways, the Department of Economy Planning and Development, at Department of Labor and Employment. Kasunod ng pag-aproba sa 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila, nagpahayag ng pangamba ang ilang grupo ng mga negosyante sa posibleng epekto nito sa mga maliliit na negosyo, kaya't hinihiling nila na ipasuspinde muna ang implementasyon ng aumento. Kaugnay nito, binigyan diin naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na dumaan sa tama at legal na proseso ang pagpapatupad ng naturang wage increase. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, anong paliwanag ng DOLE tungkol dito at posible bang mapatigil ang implementasyon ng 85 pesos wage increase? Ella, magandang tanghali sa'yo. Bagamat nausog ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase sa Metro Manila mula doon sa orihinal na July 19 patungo sa July 25, may mga grupo pa rin na nananawagang isuspindi ito. Pero nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na dumaan ito sa botohan at legal na proseso kaya naman tuloy ang implementasyon nito. Kasunod ng paglalabas ng wage order, muling uminit ang usapin sa maaaring maging mabigat na epekto sa ekonomiya at sa mga negosyo sa ipatutupad na 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earner. Pero ayon kay Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, dumaan sa maayos na pag-aaral at legal na proseso at pag-uusap sa pagitan ng stakeholders ang wage increase bago ito ipatupad. Sa akin po, naging natural naman po yung mga ganong reaksyon. Yung proseso po, kasama po talaga ang employers, nag-usap diyan. Kasama ang employees, tripartite nga ho eh. Employers, the government. The government was represented by NEDA, DepDep, and the DTI. Ang employers ay yung mga malalaking grupo, yung mga ECOP, PCCI, ganun din yung employees ay yung malalaking grupo din. So, nagkaroon ng consultation dito nga sa Pasay, even before I assume. So, lahat po ng mga variables ay kinonsider. Niit ng kalihim, bagamat madaragdagan ang gastusin ng ilang negosyo, lalo na ang mga medium-sized enterprises, nakita sa kanilang pagsusuri na minimal lamang ang magiging epekto nito sa kabuuang ekonomiya. Anila, mas malaking issue ang posibleng wage distortion kaysa pagkawala ng trabaho.
Binigyan din ng DOLE na masusing sinuri ng wage board ang mga economic indicators, kabilang ang inflation upang matiyak na kayang pasanin ng aumento habang napapanatili ang katatagan ng ekonomiya bago aprubahan ang wage order. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nasa Maguindanao del Norte kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ihatid ang programa ng national government. Partikular na ang turnover ng Social Civic Projects Fund na tulong sa Cotabato City Government at provincial governments ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok live. Nel, ano ang naging mensahe ni Pangulong Marcos dyan sa BARM? Yes, Ella, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng national government sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kanina pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng financial assistance ng national government sa Cotabato City Government at sa BARM provincial governments. 200,000 pesos sa kada barangay ng BARM ang ibinigay na pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Ayon kay PBBM, sa nakalipas na mga taon, patuloy ang mga inisyatibo ng pamahalaan upang matulungan ang BARM. From January 2025 to May 2026, we provided social and basic services, including relief assistance, burial assistance, medical missions, to more than 18,200 beneficiaries. Over the past 2 years, we have also extended assistance to more than 26,800 Hajj registrants. Kaugnay ng pagsusulong ng pamatagalang kapayapaan sa rehiyon, ayon kay PBBM, marami pang dapat magawa, kaya naman may mga reforma nang isinulong ang administrasyon. Kabilang narito ang amyenda sa Bangsamoro Organic Law kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng territorial composition ng BARM. Nanawagan si PBBM sa lahat ng Pilipino na suportahan ang ginagawang hakbang ng gobyerno tungo sa pagsusulong ng kapayapaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Very constructive ang paglalarawan ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa naging pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon sa Chinese envoy, naging mahinahon ang kanilang paghaharap kahapon. Wala rin anyang sisihan na nangyari o palitan ng matatalim na salita. Anya, nag-focus sila ni PBBM sa paghahanap ng solusyon sa mga issue na nakaapekto sa bilateral relations ng dalawang bansa. Wala umanong kinalaman ang Chinese government sa kontrobersyal na editorial ng isang media organization na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, hindi umano kontrolado ng pamahalaan ang mga content na inilalabas ng mga mamamahayag sa China. Tumanggi na rin itong magbigay pa ng komentaryo sa issue. Dumarami ang mga Pilipinong nawawala ng tiwala sa China. Batay sa pinakabagong survey ng Okta Research, mas marami na ngayong Pilipino ang nagsasabing hindi nila pinagkakatiwalaan ang China kumpara noong unang bahagi ng taong 2026. Mula sa Maynila, narito ang detalye ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ilang porsyento ba ng mga Pinoy ang walang tiwala sa China batay dyan sa survey? Ella, batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, 64% ng mga Pilipino ang nagsasabing wala silang tiwala sa China. Mas mataas ito ng 7% puntos kumpara sa 55% na naitala noong unang quarter ng 2026. Samantala, 14% lamang ang nagsasabing may tiwala sila sa China, habang 21% naman ang hindi pa makapagpasya. Isinagawa ang survey mula June 4 hanggang 11, 2026, kasabay ng pagunita ng ika-10 anibersaryo ng desisyon ng International Arbitral Tribunal tungkol sa West Philippine Sea. Ayon sa Okta Research, hindi nito pinatutunayan na ang mga pangyayari sa West Philippine Sea ay ang direktang dahilan ng pagtaas ng kawalan ng tiwala. Ngunit posibleng nakaaapekto ang patuloy na pag-uulat sa issue kasama ang mga hakbang ng pamahalaan at mga
panawagan ng iba't ibang grupo. Ipinapakita rin sa survey na laganap ang kawalan ng tiwala sa China sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa lahat ng antas ng lipunan. Isinagawa ang survey sa 1,200 Pilipino na may edad 18 taong gulang pataas sa pamamagitan ng face-to-face interview. Mayroon itong plus-minus 3% margin of error at 95% confidential level. Siya muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpatuloy ang US Navy sa kanilang power projection operation sa Philippine Sea. Sa isang replenishment at sea evolution, naghatid ang USNS Charles Drew ng fuel, pagkain at supplies sa USS George Washington, isang Nimitz-class aircraft carrier upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng misyon. Ang George Washington Carrier Strike Group ay kasalukuyang nasa ilalim ng operasyon ng US 7th Fleet bilang pagpapakita ng matatag na commitment ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at seguridad sa Indo-Pacific. Mariing kinondena ng Department of Education ang umunay banta ng pag-atake sa Leyte National High School o LNHS sa Tacloban City. Ayon sa DepEd Tacloban Schools Division, ang ganitong mga banta ay irresponsable, labag sa batas at sumisira sa ligtas ng kapaligiran sa pag-aaral. Ang insidente ay nagsimula matapos makatanggap ng online message ang pamunuan ng LNHS noong Lunes ng gabi na naglalaman ng umano'y shooting threat laban sa campus na may halos 9,000 estudyante. Agad itong iniulat sa Philippine National Police at isinangguni rin sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang nasa likod ng naturang banta. Sa kabila ng pangyayari, hindi sinuspinde ang face-to-face classes nitong Martes matapos ang koordinasyon sa PNP at iba pang otoridad. Naglagay naman ang PNP ng matinding police presence kabilang ang mga uniformed officers at SWAT team upang tiyakin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro. Tinayak ng DepEd na kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon. Mas mataas na garbage fees ang ipatutupad sa Baguio City matapos aprubahan ng City Council sa ikatlo at panghuling pagbasa ang isang ordinansa na layong suportahan ang 10-year solid waste management plan ng lungsod. Pabor naman dito ang ilang residente basta't ang kapalit ay mas maayos na serbisyo. At detalye sa report ni Grace Doc Tulero. Inaprobahan na ng Baguio City Council sa ikatlo at panghuling pagbasa ang Ordinance No. 69-2026 na nagtatakda ng bagong garbage fees para sa mga households, negosyo at iba pang waste generators sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa mula sa dating 50 piso, magbabayad na ng 75 piso kada buwan ang bawat sangbahayan na sakop ng garbage collection ng lungsod. May mga bagong singil din para sa mga ospital, hotel, restaurant, paaralan, bangko, terminal, pamilihan at iba pang establishmento depende sa uri at laki ng kanilang operasyon. It's a long delayed na proposal. Isipin mo, more than 20 years na walang increase sa garbage. And you expect us to deliver an excellent garbage collection. Ang laki-laki nga nung sinosubsidize ng government. May 10% diskwento ang mga magbabayad ng taunang garbage fees o bago mag-April 20, habang 5% naman ang diskwento para sa mga magbabayad kada quarter sa itinakdang panahon. Ang mga late payment naman ay papatawan ng 25% surcharge at 2% interest kada buwan. Sa panayam ng UNTV News and Rescue, ilang residente ang nagsabing makatarungan ang pagtaas ng garbage fee dahil matagal na rin namang hindi nagbabago ang singil. Gayunman, umaasa silang sasabay rin dito ang pagganda ng serbisyo. Sa akin mukhang reasonable naman siya kasi marami namang nagtaas ngayon. Hindi lang naman gasolina, mga bilihin, pati na rin yung expenses ng mga sasakyan na panghakot nila ng basura. Itinakda rin sa ordinansa na otomatikong tataas ng 10% ang garbage fees kada 3 taon simula 2027
maliban kung may bagong ordinansang ipapasa ang City Council. Inatasan din ang City General Services Office ang mga barangay na mahigpit na ipatupad ang garbage collection schedule. Ang mga magtatapon ng basura sa labas ng itinakdang oras o araw ng koleksyon ay papatawan ng warning sa unang paglabag, 1,500 pisong multa sa ikalawa at 3,000 piso sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Saan ka nakakita na ang collection mo 20 pesos a month per household? We are a highly urbanized city. Kailangan ayusin natin. Kaya lang, we have a comprehensive plan for our solid waste management. May publication pa yan. So it'll take about siguro mga 2 months pa bago talagang ma-implement siya. Hinihintay na lamang ang lagda ni Mayor Benjamin Magalong ang kinakailang publication ng ordinansa bago ito tuluyang maging epektibo. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng bagong polisiya ang pamahalaan ng Estados Unidos sa pag-aangkat ng generic drugs simula August 1. Ayon kay US President Donald Trump, mananatiling 0% ang tariff sa lahat ng generic na gamot na inaangkat sa Amerika sa loob ng 2 taon. Pagkaraan nito, tataas ang taripa sa 100% sa loob ng 1 taon at susundan ng 200% tariff sa mga susunod na taon. Layunin ng hakbang na ito na ibalik ang produksyon ng generic pharmaceuticals sa loob ng Amerika at bigyan ng parusa ang mga kumpanyang hindi magtatayo ng plant at equipment sa itinakdang panahon. Samantala, nananatiling walang pagbabago ang matagumpay na polisiya para sa patented, branded o innovative drugs. Nagtalaga na ng bagong Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine si President Volodymyr Zelensky. Sa pahayag ni Zelensky, kinumpirma niya ang pagkakatalaga kay Mikhailo Drapatyi bilang bagong mamumuno sa sandatahang lakas ng bansa. Kasama ni Drapatyi sina Yevgeny Kamara at Pavlo Palisa sa pagbalangkas kung paano ire-reconfigure ang general staff ng militar. Binigyan din ni Zelensky ang mga naging kontribusyon ni Oleksandr Syrsky sa depensa ng Kiev sa Kharkiv Offensive at Kursk Operation. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Syrsky at sa lahat ng sundalo ng Ukraine para sa kanilang matatag na posisyon sa front lines at kay Drapatyi sa pagbabahagi ng parehong pananaw. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. At sa ating iiwan mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 63:3 na nagsasabi, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.